Hello there my dear friends, welcome back to another video. Alright, for today's video I would like to share with you the very nice explanation by Sister Joey about the rosary. Is it invented by the Catholics only? Let's hear it. Wala may apostoles nagpractice ng rosary, imbento ra na sa Katoliko. Iyan talaga ang madalas na paratang ng ibang religion. Sinasabi nila na kung wala sa Biblia at hindi ginagawa ng mga apostol, ay wag nating paniwalaan daw. At yung ibang sekta din ay nagpaparatang na ang rosaryo ay aral daw ng demonyo dahil wala daw ito sa Biblia. Pero kung ganyan ang batayan nila, may tanong ako, gumagamit ba ng Biblia ang mga apostol? Hindi naman, di ba? Kasi wala namang compiled na Bible noon tulad ng meron tayo ngayon. Ang salitang Biblia mismo ay wala naman tayo makikita sa loob mismo ng Biblia, pero naniniwala tayo dyan, di ba? Ang nakakalungkot kasi sa mga bagong religion, ang kaalaman lang nila ay hanggang sa panahon ng mga apostol. Wala na silang alam sa mga pangyayari sa iglesia after na pumanaw ang mga apostol. Wala na silang alam kung sino ang mga sumusunod ng mga apostol at wala na silang alam kung paano ginabayan ng Diyos ang iglesia after sa panahon ng mga apostol. Bali, ang kaalaman nila tungkol sa iglesia na tatag ng ating Panginoon ay putol hanggang sa panahon lang ng mga apostoles. Kaya naman wala na silang alam sa mga bagong biyaya na ibinigay ng Diyos sa simbahan. Isa na ang rosaryo sa biyayang ibinigay ng Diyos para sa atin. Gayunpaman, ang rosaryo ay hindi contradiction sa Biblia. Dahil ang mga nilalaman nito ay nasusulat sa Biblia. Ang rosaryo ay regalo mula sa langit. Ibinigay ito ni Blessed Virgin Mary kay Saint Dominic noong 13th century upang tulungan ang mga tao na bumalik kay Kristo. At ang nilalaman ng rosaryo, galing mismo sa Biblia. Isa sa bahagi ng rosary ay ang Lord's Prayer o Ama Namin. Ito ay ibinigay mismo ng ating Panginoong Hesus na mababasa sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Nasa rosary din ang Hail Mary na prayer. Galing ito mismo sa salita ng anghel na si Gabriel at ni Saint Elizabeth, na mababasa sa Luke chapter 1 verse 28 at Luke chapter 1 verse 42. Meron ding Glory Be at ang panalangin na ito ay sumasalamin sa pagpuri ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na mababasa sa Matthew chapter 28 verse 19 at pangalawang Korinto chapter 13 verse 14. Napapaloob din ang mga misteryo ng rosary. Ito ang mga pangunahing pangyayari sa buhay ni Jesus. Ang kanyang pagkakatawang tao, pasyon at kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit at iba pa. Lahat ng ito ay nasa Biblia at ang rosary ay meditation ng mga iyan. At nakatulong pa nga ito upang ipaalala ang mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Kaya naman mas lalo pa siyang napapalapit sa atin dahil dito. At alam nyo ba, sobrang blessed nating mga Catholic dahil may rosaryo tayo. Dahil ang rosary ay regalo mula sa langit. Para bagang bonus para sa mga masunurin at may matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Sa tulong ng mahal na ina na si Mama Mary upang iparating niya ng mas mabilis ang ating mga panalangin kay Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng rosary, mas napapakinggan ng mas mabilis ang ating mga hiling at pangarap sa buhay. Basta ba't hindi ito against sa will ng Diyos? Ang rosary ay isang effective na paraan para mas madaling marinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Kung gusto mong gumaling ang mahal mo sa buhay, kung gusto mong makapasa ng board exam, gusto mong makahanap ng matinong trabaho o tapat na kabiyak. Lahat ng iyan basta't bukas ang puso mong tanggapin ang sagot ng Diyos. Kahit oo o hindi o hintay, dahil hindi lang ito dasal ng bibig, kundi dasal ng puso. Sobrang dami na ring mga testimonya kung gaano nga ba ka-effective itong rosary. Naniniwala din talaga ako kasi marami na akong mga Catholic friends na nagsasabi na napaka-effective ng rosary. And actually, ako personally, alam nyo ba, kailan ko lang natutunan mag-rosary pero grabe, ipinakita agad ng Diyos sa akin na ito ay totoo. Ang main petition ko sa rosary na feeling ko napaka-imposibleng mangyari, parang hopeless na pero dinaan ko talaga sa rosary.
At surprisingly, kung ano pa talaga ang pinakamahirap na hiling ko at parang imposibleng mangyari, pero iyon talaga ang unang sinagot at dininig ng Diyos. Masasabi ko talagang isang himala ang binigay sa akin ng Diyos. Bale, yung hiling ko na yun ay para sa isang tao na may malubhang karamdaman. Pero naniniwala talaga ako na gagaling pa siya sa tulong at awa ng Diyos. Kaya dinaan ko sa rosary. Isang himala talaga kasi ngayon ay masigla na siya at pasayaw-sayaw pa nga siya minsan. Kaya hindi imbento ang rosary, isa itong biyaya. Isang pagbubulay sa buhay ni Kristo, isang panalangin mula sa puso, kasama ang mahal na Birhen bilang ina na namamagitan sa atin kay Kristo. Hindi natin siya sinasamba, tinutularan natin ang kanyang kababaang loob at pananampalataya. Hindi ito sa pilitan, pero sino nga ba ang ayaw ng dasal na nagbibigay lakas, kapayapaan at himala? Yeah, I know. Get pictures. Okay, thank you. Those cars, they're still parked. But you gotta make sure you quickly go off lah. Because you know you're causing a jam. Maybe, yeah, you wanna go to church, understandable.